Alright, a blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, that's right. Dito po muna tayo sa lahat po ng mga viewers na nanonood po ngayon sa gabing ito. And of course, hindi lang po naman sa gabing ito dahil meron po tayong mga brothers and sisters, especially mga kapatid natin mga OFWs na mga nanonood po sa oras po na ito at sa mga kababayan natin na sila ay naninirahan na sa mga iba't ibang bansa po. Kasi pwede pong sa oras na ito, meron pong umaga, may tanghali, may hapon at gabi. Ngayon po, I will always also greet you a pleasant and blessed day to each and everyone. Welcome po again dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, alright. Before we start, bago po tayo magsimula, unang-una po, I'm very excited po. We have a very, very special guest. Pero bago po gawin yun, kakusapin ko muna, I will thank po muna our partners. Unang-una po, Wingspart Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, wow. Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po sa aming mga partners. Also, the Anything Goes crew. Unang-una po, headed by Miss Mara Panganiban, ang ating new ministries chairperson. Mr. Sean Abela, ang aming new ministries, new multimedia chairperson namin. Ayan, medyo nabubulol ako kasi excited po talaga ako sa gabing ito. Also, ang aming executive producer, si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipus. Mr. Ram De La Serna or Ryan De La Serna, ang aming director. And last but not the least, syempre, hindi pwedeng makalimutan natin ito, ang aming administrative pastor dito po sa Central United Methodist Church or CUMC. Walang iba po kundi si Reverend Rani Jacinto. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa programang ito. Kundi po dahil po sa inyo, wala po itong programa na Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Alright, now let's jump right in sa ating very special guest for this evening. Unang-una po, napakarami po niyang achievements. He is definitely a man of God, a soldier of God, warrior po talaga ng Panginoon. Ito ang ating special guest for this evening. He was a well-versed chaplain po ng Armed Forces of the Philippines. He was also a well-known bishop po. Unang-una po sa Baguio Episcopal Area, BEA, then Manila Episcopal Area or MEA, and Davao Episcopal Area or DEA. Nako, napakahusay po talaga. Actually, medyo na medyo natetense po ako, medyo nape-pressure po ako kasi napaka po talaga, bigatin po talaga ang ating special guest for this evening. Pero po, syempre, para po itong lahat sa Panginoon. And I am very excited to introduce to you our very special guest for this evening. A retired bishop po. Nabanggit ko nga, siya ay bishop. A retired bishop, walang iba po, kundi si Reverend Dr. Rudy A. Juan. Maraming salamat po, Bishop Juan. As we fondly call him, Bishop Juan. Isang mapagpalang gabi po. Kamusta na po kayo? Okay naman, DJ Happy. Amen. Thank you so much for inviting me. Yes, magandang gabi sa ating lahat, sa mga nakikinig, nanonood. God bless us all. Ayan, Bishop, nabanggit ko nga kanina, you are a man of God. You are a soldier of God. Pero bago po tayo dumako doon, kasi kilalang kilala ka po talaga ng lahat. Ng lahat-lahat po, lalo na po sa UMC, imposible po wala po nakakilala sa inyo. And we all know, na ito po para sa akin, bago po kayo naging isang fulfilled pastor, bishop, I think talaga ang gusto nyo po talaga nun is maging lawyer. Is that true? Yes, I always wanted to become a lawyer dahil may mga models ako ng mga ninong, ninang, kasama na rin si Judge Panganiban. By the way, today is the birthday of his wife, Ninang Panganiban. Happy birthday po. Yes. Yan. So Bishop, yun nga, you always wanted to be a lawyer. So what happened? Ano yung naging twist nun? Bakit natuloy po ba or hindi natuloy?
Yes, alam mo, DJ, Happy, nung second year high school kasi ako, all systems go, mag-aabogado na ako pagkatapos ng high school. Nagkaroon ako ng near-death experience. Nagkaroon ako ng sakit, nabinat ako. Trangkaso lang naman. Tapos nung nabinat, I almost died. I was 15 years old, and that is what I call my heartwarming experience. Wow. Yes. So yung time po na yon, is that the moment na naramdaman nyo, na doon nyo po naisip na hinahanap nyo po talaga or nakilala nyo ang Panginoon? Yes. When I heard the doctor telling my father in Ilocano, kung hindi abutin ng madaling araw ang iyong anak, pasensyahan na lang tayo. I was 15 years old. And so I managed, because I heard that clearly, I managed to kneel down and I prayed. Mga kapatid, nagpray ako at sabi ko, Lord, pagkaloob mo na mabuhay po ulit ako, I'll give my life to you. So doon ko dinecide na forget all about becoming a lawyer, and I said I will become a servant of the Lord. That was October 15, 1975. So yung pala po talaga yung naging decision yun ng time na yon. Pero nung talaga po yung time na yon, talagang yung yung focus nyo talaga is maging abogado na, no? Yes. Yeah. Pero dahil po nung yung pinagdaanan nyo na yon, nagkaroon kayo ng karamdaman nung time na yon, at a very young age, no? Yes. Yun yung talagang naging decision yun na if ever that I survive this, no, itong endeavor na to, itong pagsubok na to, I will serve you, Lord. So ganun po, no? A very very heartwarming. Totoo po yun, and very honorable, yes. No, Bishop? Now, eto, dadako na po tayo, Bishop, no? Sabi ko nga kanina, you are a man of God, you are a soldier of God. Roughly 10 years, no, naging chaplain po kayo ng Armed Forces of the Philippines, no? This is no hindi ito maliit na bagay, no? Being a chaplain, no, sa Armed Forces of the Philippines, wow, talagang masasabi natin sa panahon ngayon, big time, di ba? Yung talagang mabigat na responsibility, mabigat na trabaho ito. Now, Bishop, ito yung tanong ko. As a chaplain noong mga panahon na yon sa Armed Forces of the Philippines, di ba, nandyan yung mga sundalo. Alam naman natin na nature ng mga sundalo. Nature nila is war. Di ba? Digmaan, gera, yung mga ganon. Now, as a chaplain, paano nyo po, ito yung tanong ko, paano nyo po na ma-manage po yung sa isang sundalo, talagang napandigmaan siya. Na kumikitil ng buhay yan. Let's be straight, di ba? Kaya nga sundalo Pero as a chaplain, paano nyo po sila na-enlighten? Yes. Yes, thank you so much, my brother. Bigyan ko lang ng closure yung October 15, 1975. Alam mo, that morning, miracle ang nangyari. Na-release ako sa clinic, isang small hospital lang sa amin. So, I got healed miraculously. So, the night before, sabi ng doktor, mamamatay. Sabi niya sa tatay ko. Pero the next day, I was discharged from the hospital. Isipin mo yon? Hours lang ang lumipas, gumaling na ako. And so, fast forward, your question, totoo na very challenging ang maging chaplain. And I served the chaplain service for exactly 14 years old. 14 years, I mean. 14 years. Okay. At age 47. Kasi I was 33 years old nung pumasok ako at dati ay pastor ako ng Knox United Methodist Church. So, totoo na very challenging kasi mga war machine ang mga military Pangarambo Pero I remember, and tinanggap ko yon, inakap ko yon, na ang isang chaplain ay special staff ng commander, special staff ni general. That is something to do with the spirituality of every soldier. So, doon lang ako nag-focus. Other staffs are like the medical corps, doctor, at saka yung jago, yung abogado. So kaming tatlo, kasama kami ng commander. So ang aking assignment, ang aking role and responsibility is to pray for them, to read the Bible to them, to preach, to teach. Yun ang trabaho ko, DJ Happy. So I really found it
very, very hard as a pastor with a soft heart, pero nandyan ako sa gitna ng mga kasundaluhan. But praise God, He was always with me. Yes. Thank you. Tama po, no? To follow up po, no, nung question ko rin, of course, siyempre sa lawak naman ng mga sundalo yan, iba't iba ng ano yan beliefs, di ba? May iba't iba ng denomination, religions. Yung iba dyan, of course, have you encountered, let's say, yung non-believers talaga, as in atheists, yung talagang walang pinaniniwala ang Panginoon or Diyos? Yes. Marami yan, DJ Happy. Talagang godless yung iba. Yeah. Yung iba, meron ding relihiyon, pero wala talagang manifestation ng spirituality sa kanilang mga buhay. Ang tatapang hanggang sa and many other instances whereby makita mo yung humanity ng isang tao, pagiging tao niya na walang talagang spiritualidad. And that was the great challenge for me. Yes. How about po, have you encountered yung security nyo po as a chaplain noong time na yon? Siyempre, may mga aggressiveness yan mga soldiers yan Yung parang na-threaten ka ba somehow? Nagkaroon po ba kayo ng encounter na gano'n? Yes, many times. Alam mo, ang unang destino ko ay sa Fort Bonifacio, pero 1 year lang yan. Dinala ko kagad sa Mindanao. So, dun sa Mindanao, from 95 to 97, nakita mo yung talagang during those years. Ang maganda, alam ng tao na chaplain ako. Alam ng tao na pastor ako. Alam ng tao na taong simbahan ako. So that really helped. But yung security talagang matindi, DJ Happy. Talagang maging yung mga sundalo pag nakakainom, lalo na pag nakainom. So salamat sa ng Diyos sa pagtatagumpay. It's not me, but it's God who called me in Christ Jesus, His Son, our Lord. So to be detailed po, Bishop, to the point po ba na parang bumubunot sila ng baril, yung mga weapons nila, ganun? Well, hindi pa naman ako tinutukan. Hindi pa naman ako diretsyong tinutukan. But there are those na palahubog sa Bisaya, lasenggo, kapag ka nalalasing, talagang nagpapaputok. Then verbal, parang ganun. Yes. So parang somehow, parang yung hindi po kayo na nare-respeto ng mga time na yun. Of course, dahil they are under the influence of liquor. Siyempre, mga panahon na. So talagang may ano rin po pala, no? Meron ding a sense of parang kakabahan rin po kayo, di ba? Of course, kahit naman po tayo ay mananampalataya sa Panginoon hindi naman po mawawala yun Pero yun nga, rest assured, yung nga tinatawag na the Lord got us, di ba? Yung covered niya tayo talaga, hawak niya tayo. Now, Bishop, dadako naman po tayo ngayon sa pagiging Bishop po for so many years sa iba't iba pong destino. Una po, nabanggit ko po sa Bea, Mea, and Dea. Grabe po, no? As in, wow, lahat no? Na ano nyo na naging bishop na po kayo sa lahat ng part na yun Ano po yung ano po yung sa tingin nyo po na kahit na-achieve nyo na po lahat yan, nadaanan nyo na yung lahat ng district na yan, no? Yung mga ano na yan, areas na yan, meron pa po ba kayong yung talagang gusto nyong mangyari, pagbabago sa isang UMC or sa pagiging Kristiyano na hindi pa rin natupad? Yes, DJ Happy. I will answer that, but let me just share with you and the viewers, especially the GCCF viewership, na isang yugto sa aking pagiging chaplain ay yung 5 years akong naging chaplain sa PMA. Malaking bagay yun, kasi DJ, dahil from 97 to 2002, from Mindanao to Baguio, ay naging very fruitful yung ministry ko. Bakit? Kasi naging mentor, coach, counselor, professor ako sa PMA. Nagturo ako ng 3 subjects at thousands din ang mga na-influence natin. Dahil doon, yung panahon na yon, dumami ang nagsisimba sa Evangelical Church, yung Protestant group. Nung nagsimula kami doon, 6 lang ang kadete. Pero nung lumabas ako, hundreds naman. At yung kapilya noon, ang liit-liit. Pero nung umalis ako, ay yun yung PMA Evangelical Church na very imposing building. Pag-akyat mo sa PMA, nasa kaliwa.
ginamit po ako ni Lord doon nung panahon ni President Ramos. I'm saying this because during this time, I can name those cadets na naging disciples ko, na nagsimba doon, na lieutenant colonel na ngayon, piloto, battalion commander, mga Ilocano, Bisaya, Tagalog, Kapampangan, Bicolano, name them. And wow, it is mind-boggling kung ano yung potential na may bibigay ng mga lahat ng mga kadete na yon. So, I praise God for that. So, dito sa ating simbahan, it was 2028 when I got elected and I resigned from the military, 14 years. So, naging bishop na ako ng Baguio area. Yung tanong mo na, is there anything na hindi ko na-achieve by the grace of God na gusto kong mangyari? Alam mo, in many areas like, halimbawa, being a resident bishop and the president of the College of Bishops, ang dami natin gustong gawin eh. Halimbawa, yung stewardship life ng mga Metodista. Kung minsan, ang kukuripot ang mga Metodista, hindi ba? Oo. Pangalawa, mga kapatid, yung tinatawag na discipleship and disciple making. Nung mga panahon na yon, hindi natin nababanggit yon. That's the reason why during my time, nagkaroon tayo ng UMC Doc. Naalala mo yan? Yes, UMC Disciples of Christ. At nagkakaroon tayo ng journaling, nagkakaroon tayo ng 72-hour spiritual retreat, at pumasok din yung sinimulan natin as National Spiritual Director, yung Emmaus Walk. All these things, these are spiritual disciplines, my dear friends. At marami pang iba. Pero kung meron man, mga kapatid, na gusto kong mangyari sa ating ang ating simbahan, ay yung talagang totoo na maging passionate tayo in obedience to the Great Commission. To the Great Commission. Ibig sabihin, intentional ang bawat Metodista na ibahagi ang mabuting balita, ibahagi ang pangalan ni Kristo, gawing alagad ang mga tao, at i-disciple sila. Parang kung minsan yung mga Metodista, kung minsan sapat na sa atin yung magsimba eh. Magmi-midweek tayo, okay na yon. Pero yung sharing the gospel, parang kulang pa yon. Yun, DJ Happy, mga kapatid. Oo nga po, no? Yung may tinatawag nga yan, yung parang ginagawang joke, no? Memes, yung Zimbabwe. Yung Zimbabwe. So, yun nga po, no? Talagang hanggang ngayon, talagang meron naman po talaga yan. Sa dami ng population, let's say, ng mga Methodists, no? Talagang bilang lang talaga yung talagang active sila, na may passion. Although, we're not saying na wala kayong passion. Yung karamihan. Siguro, syempre may kanya-kanya silang buhay, di ba? May kanya-kanya silang priorities, di ba? Pero yun nga po, yun yung challenge. Para yun yung sinasabi po ni Bishop, no, na challenge na kailangan maging ano tayo, wag lang yung sapat na. Sapat na yung umattend ka ng Sunday, sapat na yung umattend ka ng midweek, or eto pa, better yet, yung lalo na ngayon, medyo usong-uso na talaga yon, yung mga Bible studies, di ba? Yung mga care groups. Parang minsan kasi, parang yun na yung nagiging shortcut eh. Di ba? Ay, yan yung trend ngayon eh. Kahit sa Zoom na lang tayo, ganon. Is that enough, Bishop? Kasi, although sinasabi naman nila, nung karamihan, yan ang kagandahan ng technology. Di ba? Na, kahit wala tayo physically, hindi tayo nakikita-kita sa isang lugar, sa simbahan. Pero nandyan naman tayo, nakikita tayo sa social media. So, do you think enough na po ba yun na yung nga, na humahayo ka as a member? Well, we thank God for the blessing of technology like what we are doing now. Marireach out natin yung mga UAE, yung mga churches natin sa United Arab Emirates. Last week po, I was in Hong Kong at nag-preach po ako sa Methodist International Church natin sa Wan Chai, at nagpunta rin ako sa Macau. You know, 5 ang worshiping congregations ng Filipinos. Itong technology ay very powerful. Pero Jesus Christ is our model. Ang model ni Jesus Christ, if we read in Mark 1, Mark 2, Mark 4, basahin niyo yon, yung sinabi, let us go to the other side of the lake. Let's go to the mountains and the villages where we could preach the gospel, where we could heal those who are sick. Pwede naman ito kasi boundless ngayon ang technology eh. Pero ang nais ng Panginoon, yung merong blessed touch,
hands-on ministry. And I would like, at this juncture, I would like to thank Central United Methodist Church. You are at the forefront. Thank the new ministries with my sister Mara Panganiban at kayong lahat dito sa GCCF team. You are doing very well. Ang maganda dito, you could double the time. We could double time dahil nagsasalita ako dito ngayon Central Church, tayong dalawa. Sa 23, all over na ito. Isipin mo kung pupunta tayo doon, ang laking logistical support, pamasahe, lahat. Pero ito, right at their own homes and offices, maririnig na nila. Pero this is not, my dear friends, a guarantee that there will be transformational experiences. Mas maganda yung person to person. Yun yung maganda. Pero, commendable na ito. Yes, maraming opo. Salamat. So, yun naman, to be fair, advantageous talaga because of the social media. Kaya nga po yung kailangan yung ginagamit natin yung technology, yung social media natin, kailangan ginagamit natin sa tama. Okay. Diba? Yeah. Tama po yun. Pero sabi nga po ni Bishop, hindi siya guarantee. Kailangan talaga you have to go forth, diba? Yung physically, makipag-fellowship ka, makipagkita ka, makipagyakapan ka, kamayan, di ba? Sa kapwa mo. Kasi totoo po yun, this is for my own opinion. Kasi syempre, of course, it dates back, yung mga panahon na panahon yung matatagal na, panahon pa yung mga events sa Bible, yung mga characters sa Bible, kilala natin mga yan. Pag nakita natin, di ba, yung mga stories doon, lahat na nasa scriptures, talagang walang shortcut Di ba? By traveling, talagang manual. Unang-una, wala pa mga sasakyan ng mga time na yon. Para lang magkita kayo, you have to take the yung extra mile talaga, extra effort. So, doon pa lang sa Bible pa lang, pinapakita na niya na hindi dapat binabago. Di ba? Although, ang technology natin, talagang magpagbago yan. Pero hindi dapat natin inaalis. Tama po ba, no? Tama yun, Bishop, Unless, yung tulad nga po, ito, yung na pinagdaanan natin ng pandemic, reason naman yun. Kasi panahon ng pandemic yun, 2 years, 3 years, diyan pumasok yung social media, naging effectivity niya. Diba? Hindi na, medyo napilay man tayo physically na magkita tayo ng mga kapatid natin, na as Christians. Hindi man tayo nakikita dahil nga merong mga protocols, dahil nga pandemya, panahon ng pandemya. Pero dahil sa social media, nandun pa rin tayo. Pero ngayon po na medyo bumalik na tayo, parang yung iba kasi Bishop, parang nakasanayan na. Parang ganon. Paano po natin sila mababago? Parang nag-adjust na sila sa ganung klaseng habit. Ano po yung pwede nating ano yung mga techniques or steps? Yes. You're right, my brother. And what we need to do is to remind them of the tenets, the principles which are biblical. For example, kung halimbawang nasanay na tayo sa 3 years na pandemic, na paglinggo nandun pa tayo sa bed natin, i-on na lang natin yung TV, manood na tayo, virtual worship. Okay. Anong sinasabi ng Biblia? Ituro natin. Anong sinasabi ni King David? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ang ibig sabihin, punta tayo sa templo. Let's go to Zion. Let's go to the place of worship. Ano sabi ni King David? A day in your temple courts is better than 1,000 elsewhere. Ang ibig sabihin nun, si King David, mas gusto niyang nandun sa templo ni Yahweh kaysa nandun sa kahit saan. These are very simple but powerful biblical tenets, biblical principles and guidelines, teachings na maipaalala sa atin. Ngayon, ano ang 5 means of growth? 5 means of growth. Well, worship, reading the Bible, prayer, pero tignan mo ito, fellowship, at yung panghuli, witness. So kung meron ka itong tatlong spiritual disciplines na reading the Bible, prayer, and worship, paano yung fellowship? Paanong sabihin mong nakapag-fellowship ka ba na mag-isa? And then, yung witness. Yung witness is sharing your faith to others through your powerful testimony. Those are the 5 means of growth. So,
Kung hindi ka nagpupunta sa church, sabihin mong nagwa-worship ka, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Biblia, kulang yon. Anong kulang? Fellowship and witness. Kasi nandun ka lang sa loob eh. So you are a weak Christian. The 5 means of growth are these 5. It must be holistic. Thank you. Wow, very well said, no, Bishop? Oh, mga viewers, ang linaw nun, ewan ko naman. Now, kidding aside, maraming salamat, Bishop, no? Ang linaw. Ang linaw po talaga. Oh, well, dami ko natutunan, actually, no? Thank you so much for that. Now, Bishop, no? Dadako tayo ngayon sa medyo sensitive to na topic. Yes, I'm sure, ready ka naman po dito, no? Ito po yung pinaka-issue ngayon lalo na sa UMC about yung LGBT yung community. No, may nabalitaan lang po ako no, correct me if I'm wrong, no, and so I won't spill the details na lang. So basta nabalitaan ko lang po, of course, social media. Nabalitaan ko lang may mga UMC youth dito sa specific area na to, so hindi ko na rin sabi kung saan yon, na nagpo-protest sila na pinaglalaban nila ngayon yung third sex or yung third gender. So ito po yun, medyo na-alarma ako dun, Bishop, kasi youth mga bata yan Bakit ganun nakalakas ang loob nila? Ano po yung masasabi nyo dun? Well, these issues, my brother, yung halimbawa yung LGBTQ, yung same-sex marriage, yung human sexuality issues, they are very divisive. Very divisive. In fact, it started in the 70s in the United States. Nagsimula na po yan. Na merong grupo ng mga kabataan, at hindi lang din may mga konting pastor, na nais nila na mabigyan ng freedom, ng kalayaan, na ang mga lalaki mag-asawa, ganyan, yung mga halimbawang homosexuals and lesbians and all this. Napaka divisive. Pero let's go back to the Bible. Totoo na we were created man and woman. Dalawa po, and then union between man and woman. Okay. That is biblical, and here in the Philippines ay hindi nga din pinapayagan the courts of the land yung same-sex marriage. Hindi. Ngayon, ang ating ministry, ito maging malinaw po sa atin, mga kaibigan, mga kababayan, that the church should be open to do ministry to the whole created community, to the whole of creation. Ibig sabihin, lahat ng tao dapat mag-minister tayo. Whether they are third sex or male, female, third sex, homosexual or lesbians, kailangan meron tayong ministry sa kanila. That is very clear. That is my stance. Ngayon, yung tungkol sa same-sex marriage, which is a very, very sensitive issue, para sa akin po, ay biblical pa rin tayo. And the government doesn't allow that. So, sana po, wag natin hayaan na maging divisive yan para sa atin. Para sa akin, the church should be open to all God's creation. We have to minister to all people. At salamat sa Central Church, the lost, the least, the beggars and the lonely and the fatherless, the motherless, the orphans. Pinapakain nyo dito, pinapaliguan nyo dito. Hindi po ba? That is the real calling of the church for us to respond to all these needs. Maraming salamat. Yan. Thank you so much po, Bishop. No? Now, this just struck me. No? Naisip ko lang po. What about po, tanong ko lang po, no? Let's say, yung mga aspiring pastors po or deaconesses. Now, syempre hindi naman natin alam yung talagang deep personality nila. Pero yun yung talagang nasa puso nila. Gusto nila mag-serve sa Panginoon as a pastor or deaconess. Pero yung pala, hindi natin alam or wala nakakalam, kundi sila lang, na meron pala silang tinatago. Then, kailangan po ba talagang alamin nyo po yun, Bishop? Or i-screenin nyo? Yeah, kinakausap din naman yan ng District Committee on the Ministry or the Board of the Ministry. Yan ang mga sangay ng ating
iglesia according to the book of discipline na magtratar sa kanila. Pero merong provision doon na practicing, yung word na practicing. Halimbawa medyo effeminate yung isang male pastor, pero hindi naman siya practicing. What is practicing? Alam naman natin 'yon. Hindi naman sa marami akong kaibigan maging sa military na medyo effeminate, yung medyo hindi gaanong macho, sabihin natin, o mga pastor na hindi gaano macho, pero tatalino nila, talented sila. So ang ibig kong sabihin, basta lang hindi siya practicing, okay yon. So welcome sila maglingkod, welcome iglesia na paglingkuran nila, open tayo. Yun lamang yung kapag ka-practicing and self-avowed. Yung ibig sabihin self-avowed. Pag sinabi niyang, ako ay bakla, ako ay ganito, self-avowed yon. At practicing yun. Maaring hindi practicing, pero sinabi niya. Pero yung iba kasi, siyempre, medyo nagtatago ng konti, pero okay naman. Hindi mo na makakakitaan ng mga bagay na hindi naman maganda. And they are very, very talented. So, ang ibig ko sabihin, the church has a ministry for them and unto them, and they could also serve in the church. Maraming salamat. So is there a risk po, no? Let's say bishop, no? So this let's say pastor na lang po. This certain pastor kunyari, yung nga medyo malambot siya, ganun. Is there a risk na yung personality niya is baka ma-apply maipasa niya, lalo na sa kabataan nga po, yung kaya yung nabanggit ko po kanina, yung na-alarma ako kasi mga kabataan nagpo-protest sa ganyang naisip ko lang, hindi naman magpo-protest yung mga kabataan na yun ng sila lang ibig sabihin meron din silang lakas ng loob kasi parang somehow merong mas matanda sa kanila. Now I'm not saying na gano'n na ngayon, pero is there a possibility pwedeng gano'n po? Yes. Yung kasing power of influence, yung alam mo mga kabataan, very idealistic sila. Kapag meron silang tinitingala na leader, yon madaling, and they are very idealistic. So yun yung magiging problema. Kaya kailangan nila ng guidance, kailangan nila ng mag-guide sa kanila. And that is where I would like to advertise something, Brother DJ Happy, and to all of you GCCF family. I would like to promote my ministry. Na pagkatapos ng retirement ko, of course, nagtuturo ako ngayon sa PCU. Ako ang dean ng AFP PNP Chaplains. Yung dean is the parang counterpart ng military officer. Dean is a civilian. I am considered civilian. So ako yung in charge sa lahat ng mga chaplains. And then ako naman din ay chairperson ng Board of Trustees ng Union Theological Seminary. So, and I also do farming, no? Ang taltalon na kakabsat, nag-aararo, nagagapas, of course. Actually, no, Bishop, we all know, no, talagang marami nakakalam na talagang you're doon ka talaga you're a farmer, then now bishop, pastor, then naging bishop talaga, no? Very inspiring. Sige po. Thank you po. At yung ministry ay yung coaching for clergy. Yun po yung nais kong ipaalam sa atin. Of course, it has been launched at PCU and in Baguio that I have the C4C ministry. C4C stands for Coaching for Clergy. Coaching is a new discipline here in the Philippines. Ang alam natin dito is pastoral care and counseling, mentoring. Yan. Pero yung coaching medyo bago pa sa Pilipinas. Pero sa Amerika medyo alam na nila. So, yun yung pagka-retire ko, I launched this C4C ministry, Coaching for Clergy. Ibig sabihin, pag may mga pastor na medyo alanganin, medyo burned out, may mga problema sa local congregations, they can come to us. And we also offer seminars. We also offer workshops na napapaloob dyan sa Coaching for Clergy. Yes. Naisip ko nga po, no, napakaganda po yan, no, yung bagong ano nyo po, ministry na yan, bago nyo pong project na yan. Especially po, no, of course, sabi nyo po, yung mga pastors na may pinagdadaanan, medyo nalilihis lang siguro. Yung word, no, naliligaw, nalilihis. Ngayon po, no, maganda po yan kasi po ano rin yan yung somehow yung population ng mga aspiring pastors, di ba?
nadadagdagan po ba? Kasi balita ko lang po ito, no? Siyempre may mga pastors na medyo umaalis eh. Ngayon, yung mga nawawala, ganun din po ba yun? Yung input naman ng dumarating, is it mas much more pa ba yun kesa doon sa medyo umaalis lang saglit? Kapag ganun, yung mga dumarating na bago. Yes, yun yung alarming talaga, DJ Happy. Yung mga umaalis kasi nga, they are discouraged, they are disappointed, nawawalan sila ng balanse, so umaalis. Pero, you couldn't believe na may mga pumapasok din. May mga young people, for example, sa chaplain service, merong 2 anak ng sundalo. Yung isa, very flourishing ang kanyang ministry, ang kanyang profession na seafarer. PMMA graduate, meron siyang ID na merchant marine, nakapunta na sa abroad. Pero one day, umiiyak, lumapit sa akin, pinag-pray ko sa PCU. Alam mo, graduate nasa UTS ngayon, cum laude, anak ng colonel. Nagpapastor na ngayon. Binata pa. Another one is, meron siyang singing career. Pero nagpastor. Isipin mo ngayon, 4th year na sa seminary ng Master of Divinity. Meron din mga older adults na second profession na ministry, nag-retire na, nagpastor. So ibig kong sabihin, katulad ng sinabi ng ating Panginoon sa mabuting balita kay Matthew, ang sabi niya, pray to the Lord of the harvest that He will send laborers, for the harvest is plenteous, but the laborers are few. Ipanalangin nyo na bigyan tayo ng maraming mga workers dahil napakaraming aanihin. And this is a challenge. And it's also a promise na merong darating nakapalit nung maumalis. Wow. Ang ganda, no? Ang ganda po. So maganda po, no? Pagpalain pa po ng Panginoon po ito pong project niyo po nito na mas mag-grow po, mag-flourish, mas maka-reach out pa po, no, sa mga yung aspiring pastors, pati yung mga ordained na talaga, no. And deaconesses din po, no, as a coach po, no, mentor. Yun nga po si Bishop Juan po, as we call him, no. Kilala po siya as a mentor po talaga of all ages, no. Hindi lang po sa kabataan, hindi lang po sa young professionals, hindi lang po sa yung adults, at hindi lang po sa mga yung mga nasa tamang edad. Hindi ko po sinasabi yung word na tamang edad, di ba? Yan. Of all ages po, talagang si Bishop Juan po talaga, Rudy Juan, ay isang mentor, isang role model. Kaya we are thankful po, no, Bishop Juan, and we pray po, no, for more strength, more wisdom, no, more good health. Yan po yung mga importante sa buhay po natin. At pagpatuloy nyo po ang inyo pong ministry po. At of course, as a worker or as a soldier and a man of God. Wow. Now moving on, Bishop, medyo personal tayo ngayon, medyo personal. Kilala namin po kayo, si Bishop Rudy A. Juan, na talagang solid yung talagang strong-willed person. Totoo po yan, Bishop. Kilala namin kayo as a very strong-willed person, talagang buong-buo ang loob. Nagkaroon po ba ng pagkakataon? Ano po yung meron po bang kasaysayan sa buhay ninyo na kahit kayo po ay napaka-solid na tao or strong-willed person, itong something na to, ito ba'y pagsubok na dumating kayo sa point na tagang lumambot kayo? Yes, and that comes so emotionally charging for me. Yung question mo na yan, I'm charged emotionally sa tanong na yan dahil alam naman natin na October 18 last year, my wife passed away. And for 3 years na lumaban kami sa multiple myeloma cancer, as God willed it, ang kalooban ng Panginoon, tinawag siya. So it has been a very, very heartrending experience for me. I cannot hide the fact na up to this time, Brother DJ Happy, ay umiiyak pa rin ako. And of course, like for example, last week I was in Hong Kong and Macau. Pagdating ko, una sa mga ginawa ko, nagpunta ako sa Heritage to visit my wife. Ibig sabihin, hindi ko maitatago yung ano na yon, na kahit nasabi mo nga warrior ako,
I'm a soldier of God and the country, ako ay malungkot pa rin ako. Especially that I have a daughter who is 14 years old and my son is 30, 14-15 years apart. At hindi lang naman yan, because I love my wife so much and she has been a partner in the ministry. So yun yung ano. At saka kahit nasabi nilang matapang ako, ganyan, meron din soft heart ako na pagka nakakita ako ng mga taong mababa, ganyan, mga natatats din talaga ako. So maganda naman na malakas ang loob ko kasi kung mahina ang loob ko tapos emotionally drained pa ako sa kanila, baka naman saan na ako pupulutin. So ibig sabihin meron akong antidote sa mga emotionally draining experience na yan. Salamat sa Panginoon. Yeah. Now Bishop, no, ito medyo medyo nakakakurot ng puso to, pero sa akin lang po, very curious lang po kasi of course, ramdam ko po, no? Ramdam ko po kasi ako rin po ay in my case, nawalan din po talaga ako ng yung buong pamilya ko po actually wala na eh. So yung tinatawag na ulilang legit. Yung officially ulila. Yan, yun po yung case ko. So my father died last 2021, no? Dope old age naman, ganun. So of course, ako na lang with my wife. Ngayon, ito lang po, no, Bishop. Kasi gusto ko lang po rin po yung parang maramdaman ko lang din, no, sa aking point of view na sa ngayon pong sitwasyon nyo ngayon, ano po yung talagang laging naaalala nyo nung kayo pa ay magkasama, no? Na talagang miss mo, kahit isa lang po talaga, yung talagang nami-miss mo na if you can turn back the time, kung pwede nga lang yun, na sana forever mo nang laging na-experience yun, nararamdaman. Yes, DJ Happy, of course many, pero yung katulad niyan, yung pagpunta-punta namin sa abroad, sa Council of Bishops meeting, yung nag-walking kami, nagja-jogging, kasi ang misis ko very athletic. When she was alive, she led the health ministry program of Davao area at she promoted yung hula hoop, yung exercise. Kaya hindi ako nakipag-attend ng meeting sa Lake Junaluska kasi yung sa Lake Junaluska, ang ganda-ganda ng man-made lake around, maganda ang jogging place. So kako pagka pupunta ako doon, maalala ko lang siya. Very fresh October November yung meeting namin. So in 14 years, twice a year, doon lang ako nag-absent. Because of that. Of course, in the morning, yung tea time namin, barley, coffee, talagang pag tuwing umaga, naalala ko yon, talagang masakit ang loob ko. And then, yung mga ministries namin, for example, at NACS, nagsimula, and then all throughout, yung model, medical, optical, dental, evangelistic, legal, kasama siya sa optical component. Ako naman yung nagpipreach. Lagi siyang kasama. And, you know, all these things. So, napakahirap, brother. Hanggang ngayon po ay ano pa rin. Yes. So, well, God has it, you know. It's His will. 54 years old ang wife ko. We were married 30 years. Ang maganda lang, we had renewal of vows 3 times. So, 4 na beses kaming nagpakasal. At NACS, 10 years after sa Tarlac, 25 years after sa Kidapawan City. Ito yung mga well-organized na well-attended wedding anniversaries. And then 30th namin sa Tagaytay. Mabuti lang ginawa ko yon kasi pag hindi, looking back, wala man lang akong nagawa. And of course, travels abroad here. I would like to thank, by the way, all those who supported us, NACS UMC, Central UMC, yung mga leaders, the bishops, the DSS, napakarami po. Ito yung sabi ni Bishop Leo na wala siyang nakita na wake, na necrological, na interment service as beautiful, as well-attended, as memorable than my wife. Nasabi niya yon, the fact na namatay din yung wife niya 3 years ago. Sabi niya talaga, pero yon karagdagan lang sa inspiration ko, pero I'm really very downhearted. I'm broken, but ang lagi kong iniisip, brother, and even you, sabihin ko sa iyo, ito,
lagi kong inisip, God is my refuge and strength. God is my refuge and strength. Ang Diyos ang aking tanggulan, siya ang aking kalakasan. Wala namang iba. So, salamat sa Panginoon. And I thank God for the life of my wife. Amen. Very, actually, very touched po ako, no, Bishop. So gano'n nga po, no, yung nga po yung lagi nating talagang ang Panginoon no, meron siyang reason, di ba? Meron siyang plans para sa atin na hindi kaya abutin ng ating ng pag-iisip natin, pag-unawa natin. Pero yun nga, nandyan doon tayo lumalakas pa rin talaga dahil sa Panginoon. And coming from you, Bishop, no, thank you so much, no, yung na-share mo na yan. Kasi relate naman din ako, no, dahil yun nga, nawalan ka ng isang napakamahalagang person sa buhay mo, your loved one. Napakabigat po talaga nun. Na kahit Christians po tayo talagang we are humans no? Talagang may emotion tayo unless na talagang design tayo para tayong robot, hindi naman ganon. We have emotions Talagang yun din yung gift ni Lord sa atin. Na yun yung beauty na tayo ay nilikha ng Panginoon. Kasi although masakit, no? Nakakalungkot, pero meron tayong pagkakataon nararamdaman din natin yung ganyan. Nararamdaman din natin yung kasiyahan, yung iba't ibang klase ng pakiramdam bilang isang tao, 'di ba? And we are always thankful for that. Yes, no, lahat 'yan ay galing sa Panginoon, lahat 'yan design ng Panginoon. Again, Bishop, thank you so much. So the floor is yours right now. Sige po, kung meron po kayong gustong i-promote, batiin, sige po. Yes, by the way, I published a memorial book for my wife. I'll leave you one copy, and I'll give one also for my Ninong and Ninang Judge and Mrs. Attorney Panganiban through Mara, para mabasa niyo yung buhay ng misis ko. And it's a very inspiring book, pero talagang very emotionally charged. Ibig sabihin, kung mahina ang loob mo, pag binasa mo, medyo mapapaluha ka. But, that's it. Pangalawa, lastly, Brother DJ, Happy, mga kaibigan, ito yung hindi nyo alam sa buhay ko. Sabi mo kasi kanina na yung hindi alam ng tao. There are two things. Number one, when I was young, ay natatakot ako sa motion. Ibig sabihin, pagka sumakay ako sa motorsiklo or sa tricycle, talagang tatalon ako natatakot ako sa motion. Ang reason niyan, when I was young, I'm the youngest among 8 children, ay meron kaming mga kabayo. Kabayo na putro, ang ibig sabihin na yung pang karera. Ang kuya ko na naging Marines, ginamit niya yon, at pagkatapos nun, papakainin ko ng darak. Ako kasi yung pinakabunso, ako inuutusan So pagod na pagod yung kabayo, dinala ko yung darak, hindi ko pa nagaganon kasi maliit lang pa ako. Kinagat na ako ng kabayo, tapos talagang gumising ako, nasa clinic na ako, nasa hospital na ako. And nagbigay sa akin yun ng phobia. That's what we call motion phobia. So, ako naman ay Boy Scout, bata pa, kaya dahil ako yung medyo may ng konti, ako yung pinapadala sa jamboree. Alam mo yung jamboree nung araw? Ay, yes po. Nako, very challenging mga kaibigan, dahil sasakay pala ako sa tricycle, takot na ako. But you know what? God is a God who transforms. Yes. Ngayon, anong klase mang helicopter, nakakatakot sumakay ng helicopter, ma-aeroplano. So binago ako ni Lord. God has healed me. Pangalawa, sabi mo kanina, ako nanliliit, DJ Happy sabi mo, kilalang kilala, daming achievements, ganyan-ganyan. Nanliliit ako, I'm so humbled. Pero alam nyo ba na nagsimula ako bilang janitor? Naging janitor ako dyan sa Villamor Air Base Church, pero naging chaplain din ako. Kaya nung araw, inuutos-utusan ako. Nung bumalik akong chaplain, siyempre may rango ako. Kung ano yung sabihin ko, sinusunod ng tao. Kaya ibig sabihin, that is the transformational blessing that God has blessed me with. So yun lamang mga kaibigan. Salamat. Mayong gabi sa inyong tanan. Ay Bagnarabi tayo amin kabsat. I greet all those OFWs in Hong Kong, Macau, in Asia, and in the Middle East. You know that I love you very much. Nag-preach ako dyan at nagpatanggap ako sa Panginoon. I counseled some.
they are really, really precious in the eyes of God. They who need the love of Christ. Need I say more? Wala naman siguro na akong kasi medyo mahaba na itong kwentuhan natin. Yes, but I'm so touched, my brother. In fact, nahiyaman ako na medyo naluha ako in front of the camera, pero ganyan talaga. Sundalo man ay meron ding malambot na puso. Maraming salamat. Yes, thank you so much again, Bishop Rudy Juan, sa very touching, very engaging and very inspiring na share mo na iyong life stories, mga point of views mo sa different topics, your achievements, your ups and downs mo po sa buhay mo. I am so overwhelmed po. Again, lahat po ng crew po dito ng Anything Goes, we are so honored, na naging guest po namin kayo. Hindi lang guest, special guest po dito sa programang ito. Only here on Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Kaya siguro hindi naman po yung nagsishowboat ka or bragging rights, pero masaya po ako talagang I feel very very overwhelmed talaga This is the first po dito lang po, only here dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. So again, maraming salamat po, Bishop Rudy Juan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, more power po, more wisdom and more strength po to carry on yung mga lahat po ng mga projects nyo, ministries nyo, pagme-mentor nyo po. Yan po yung pinaka importante po a lot of people from all walks of life talaga, they look up to you. Totoo po yun, Bishop. Isa na po kami doon. Lahat po kami actually. Lahat po kami. Talagang kumbaga yung tinatawag po na na wow, namin, we really admire this person. Totoo po yan. Isang malaking inspirasyon po kayo sa aming lahat. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. So again, mga viewers natin sa gabing ito, of course, sa lahat din ng sa iba't ibang dako ng mundo, from different countries po all over the world, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit sa panonood at pakikinig dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. So again, pwede po sana kung pwede lang yung mas mahaba pa, why not? Pero limited po talaga ang oras natin at sa totoo lang po, kulang pa po ito. Sa totoo lang, kulang po ito. And pwede tayo magkaroon ng round 2, round 3, why not, di ba? Bishop, pwede yan. So stay tuned po tayo mga viewers natin. We have to go, pansamantala lang po. So again, maraming salamat po ulit sa aming mga partners, Wingspire Unlimited, Chicken Wings and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po sa inyo, sa Anything Grows crew, sa Central United Methodist Church or CUMC, at sa lahat po ng bumubuo dito, sa staff po natin, kay Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga viewers all over the world. Thank you so much. God bless us all. So let us all be reminded that we can make a difference in our homes. We can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our church. Yan po We can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are going to do or yung nagawa na natin at gagawin pa lang natin. We can always make a difference dahil lahat po tayo ay dapat nakafocus sa Panginoon. And let us be reminded, ayon nga po sa Ephesians 2:10, that we are God's masterpiece. Kaya kung may pinagdadaan ng kakapatid, maliit man o malaki, ikaw ba ay nalulumbay? Ikaw ba ay hindi ba maganda yung araw mo sa oras na ito? Meron kang matinding pagsubok na hinaharap. Always be reminded, meron kang value, meron kang saysay, meron kang kabuluhan sa mundong ito. Bakit? Because nilikha ka ng Panginoon. At hindi ka lang basta nilikha. You are God's masterpiece. So again, maraming salamat po sa lahat. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all.